Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Sairin o pwede niya namang tawagay Binibining Sai sa aking palayaw. Ngayong araw ay sabay-sabay tayong maglalakbay sa mundo ng sinaunang kwento. Mga kwentong puno ng aral at kababalaghan. Ngunit bago tayo magsimula, may tanong muna ako sa inyo. Naranasan mo na bang pagsabihan ng nanay mo na tumulong ng gawaing bahay? Pero hindi mo sinunod? Ano kaya ang mangyayari kung palaging ganon? Ang ating kwento ay tungkol sa isang batang babae na tinamad tumulong sa kanyang ina at dahil dito nagkaroon ng kakaibang kaparusahan. Ang pamagat ng ating kwento ay ang alamat ng pinya. Ngunit bago natin ito simulan, alamin muna natin ang ilang bagong salita o bokabularyo na matatagpuan sa ating kwento. Ang ating unang bokabularyo ay alamat. Sabayan nyo nga sa pagbigkas. A-la-mat. Ang alamat ay isang kwento o salaysay na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay o pangyayari. Katulad ng ating kwento, ang alamat ng pinya. Ito ay isang uri ng alamat. Ang ating pangalawang bokabularyo ay masipag. Ulitin nga natin, ma-si-pag. Taong hindi tamad, laging gumagawa ng kanyang tungkulin. Hindi katulad ni Binang na hindi tumagawa ng kanyang tungkulin. Ang pangatlong bokabularyo naman ay tamad. Ulitin nga natin ito, tamad. Ayaw gumawa o magtrabaho kahit kaya naman. Ito naman ay katulad ni Pinang. Ano nga ulit ito? Tamad. Ang ating pang-apat na bokabularyo naman ay parusa. Ulitin nga natin, parusa. Kabayaran o kaparusahan sa maling ginawa. Ano nga ang ginawa ni Pinang? Bakit siya naging pinya? Panglima naman nating bokabularyo ay pinya. Isang uri ng prutas na may matulis na balat at matamis na laman. Ano nga uli ito? Pinya. Sabayan nyo nga ako sa pagbigkas ng ating limang bokabularyo. Alamat, masipag, tamad, parusa, at pinya. Ulitin nga natin. Alamat, masipag, tamad, parusa, at pinya. Magaling mga bata! Ngayon, alam na natin ang mga bagong salita o bokabularyo. Handa na ba kayo? Gusto kong marinig ang iyong sagot. Handa na ba kayo? Kung oo, simulan na natin. Simulan na natin ang kwentong pinamagatang ang alamat ng pinya. Ngunit ako muna ay may tanong sa inyo mga bata. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ng iyong nanay kung palagi hindi ka sumusunod sa kanya? Ito ba ay magagalit? Ito ba ay matutuwa pa? O ito ay manunungkot pa? Alamin sa ating kwento. Umpisahan na natin ang ating kwento. Mga bata, tayo makinig ng mabuti at ako'y maraming tanong na nakahanda. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at kanyang anak na si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang nag-iisang anak, kaya naman lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinikitwaranan ni Pinang na alam niya nang gawin ang mga tinuturo ng ina. Kaya't pinapabayaan na lang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa sa gawaing bahay. Inutusan na lang niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan. Dahil sa kanyang kakalaro, ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Sa katwinang nagpagsilbihan naman siya ng kanyang anak kahit papano. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa.
kaya't napilitan si Pinang na gumawa ng gawaing bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Ako muna ay may tanong. Ano ang dahilan kung bakit palaging inuutusan si Pinang ng kanyang ina? Kung ikaw ay si Pinang, tutulungan mo rin ba ang iyong nanay kahit pagod ka? Oo o hindi? Asan ang posporo? Asan ang posporo? Tinatanong ni Pinang kung nasan ito. Isang beses naman, ang sandok ang hinahanap. Asan ang sandok? Ganon ang nangyayari. Maraming bagay ang hindi makita agad at tinatanong kaagad ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng kanyang anak kaya't nangwika ito. Naku, Pinang, sana magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka nagtatanong-tanong sa akin. Bakit kaya nasabi ni Aling Rosa na sana ay magkaroon ng maraming mata si Pinang? Dahil alam niyang galit ang kanyang ina, ay di na umimik si Pina. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinawag niya ang kanyang anak ngunit walang sumasagot. Pinang! Pinang! Napilitan siyang bumangon at maghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang, tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita ang kanyang anak. Nakita niyo ba si Pinang? Ngunit naglaho parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uring halaman iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita niya ang anyong bunga nito. Ito'y hugis ulo at napapalibutan ng madaming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang. Na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita niya ang kanyang mga hinahanap. Tahimik na nananangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Ako muna uli ay may tanong. Ano ang nangyari kay Pinang matapos hindi niya sundin ang utos ng kanyang ina? Ano ang aral na natutunan mo mula sa naging kapalaran ni Pina? Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya. At diyan nagtatapos ang ating kwentong Alamat ng Pinya. Ngayon mga bata, natutunan natin na dapat tayo maging masunurin, masipag at mapagmahal sa ating mga magulang. Dahil tulad ni Pinang, kapag tayo ay palaging tamad at pasaway, maaari tayo maparusahan o mawala ang tiwala ng ating mga magulang. Pero kung tayo naman ay masipag at responsable, tiyak na tayo ay mamahalin at kakatiwalaan at pagpapalain. Ngayon, gusto ko kayong tanungin, kung kayo si Pina, ano ang mga gagawin niyo para hindi na magalit ang inyong nanay? Natapos na natin ang kwento ng Alamat ng Pinya. Ang ganda ng kwento, di ba? Ngayon naman, alamin natin kung gaano ninyo ito naintindihan sa pamamagitan ng dalawang masayang gawain. Handa na ba kayo? Mga bata, gusto kong marinig ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Hindi ko marinig. Handa na ba kayo? Sa una nating gawain, aalamin natin kung anong ugali ni Pina sa kwento. Sasagutin nyo ng oo kung totoo ang pag-uusap at hindi naman kung hindi totoo. Halimbawa, si Pina ay masipag. Anong tingin niyo mga bata? Totoo ba ito? Gusto kong marinig ang inyong sagot. Tama, kaya gamitin natin ang ating isipan at puso habang nagsasagot. Handa na ba kayong makita ang ating unang aktibidad? Ito na. Magsagot ng mabuti at isiping mabuti ang mga sagot.
Ang galing niyo sa unang activity. Ngayon naman, alamin natin kung natatandaan niyo pa ba ang mga pangyayari sa kwento. Ito ang ating pangalawang gawain. Ilalagay niyo sa tamang pagkakasunod kung alin ang unang nangyari, gitna at huli. Sabay-sabay nating sabihin. Simula, gitna, wakas. Ulitin natin. Simula, gitna, at wakas. Handa na ba kayong maging mga maliliit na tagapagkwento? Gusto kong marinig ang inyong sagot kung handa na kayo. Sige, simulan na natin ang kwento sa pamamagitan ng ating mga sagot. Handa na ba kayong makita ang ating pangalawang gawain? Ito na ang ating pangalawang gawain. Magsagot ng mabuti at isipin mabuti. Ang gagaling niyong lahat, mga bata. Nakita ko kung gaano kayo kasipag at kaaktibo sa ating mga gawain. Ang saya nating lahat sa kwentong Alamat ng Pinya, di ba? Ngayon, ano kaya ang natutunan natin sa kwento? Kayo naman ang magsagot kung ano ang natutunan niyo. Gusto kong marinig ang inyong mga sagot. Tayo ay pumalakpak dahil tama ang mga sagot niyo. Ang aral ng ating kwento ay maging masipag, tumulong sa ating mga magulang at laging makinig sa kanila. Gamitin natin ang natutunan natin kay Pina sa ating araw-araw na buhay para maging mabuting anak at masayang kasama sa bahay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Ako ay si Binibining Cyril at sana ay lagi niyong tandaan maging masipag, maging mabait at mapagmahal. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga bata. Paalam!